Maganda po itong ginagawa ngayon ng COMELEC. Nililinis yung ating mga party list at ibang kandidato. Kung nyo mapapansin, mula po nang umupo si George Erwin Garcia as chairman under ng Marcos administration, marami silang dinidisqualified at nililinis ng mga party list, political party at mga individual candidate. Itong pinakahuli na nakaraang eleksyon ng Mayo, ang isa ho sa kanilang nakitang controversial ngayon na identify sa mga Duterte ay kinansila at disqualified yung Duterte party list. Nasundan pa ito ng pag-disqualified naman doon sa pinaniwalaang hindi 100% na Pilipino, pinagtutahan ng COMELEC. Ito hong si Mr. Chowa Uy, Joey Chowa Uy ng 6th District ng Manila na nakalaban ni Congressman Abante. At dahil dyan, disqualified si Uy at si Abante ang muling pababalikin sa Kongreso. So yan yung trabaho ng COMELEC. Hindi lang trabaho kasi ng COMELEC ay yung paghahanda at ginagawang eleksyon. Before and after election, meron silang karapatan sa ilalim ng kapangyarihan dahil sila po'y exclusive na nagpapatakbo ng eleksyon na i-disqualified kahit na iproklama na or kahit nanalo pa sa bilangan. Pag nakita nilang merong problema, pwede talagang i-hold ng COMELEC ang proclamation, pwede rin i-hold nila ang tanggalin, cancellation at registration ng mga party list, katulad ng ginawa sa Duterte party list. Kasi hindi naman talaga marginalized sector kapag ginamit mo yung Duterte, kasi hindi naman marginalized sector ang Duterte. Sila po'y politician, sila po ay government official. Ang sinasabi ng party list law ay lehitimong marginalized sector na walang boses, kaya dapat magkaroon ng kinatawan para sa ating Kongreso. Ay malinaw po na sa ilang panahon na ang Duterte Youth ay kaalyado lang ng partido at ng mga Duterte. Wala talagang kinakatawan na marginalized na mamamayan. Yun po yun eh. Kaya tama lang yung desisyon na ito'y kansilahin at disqualified ang mga nominee nila kasi hindi talaga kailangan. Nagpatunay din na hindi natakot, hindi nagpatakot sa banta nun si Ronald Adema na i-expose niya daw ang di umano'y katiwalian sa COMELEC at sa Kongreso pag hindi siya naproklama. Ay after nung sabihin ito, isang buwan na nakakalipas, wala namang ginawa. Ang warning niya after 1 week, pag hindi naproklama, i-expose daw niya. Ay wala namang nangyari. Wala namang expose. So pananakot lang. So yung pananakot nyo hindi umobra dahil tinuluyan siya ng COMELEC. Lalo na ngayon, padami ng padami ang COMELEC commissioner na nasa ilalim at na-appoint sa ilalim ng Marcos administration. Nagre-retiro na sunod-sunod yung mga appointee ni Duterte. Ayan. So hindi ko naman sinabing gagamitin yan o kung ano, sinasabi ko lang sa inyo na yung ina-appoint, yung mga commissioner, chairman, karamihan dyan, appointee na ng Marcos administration. Kaya yung mga pasaway na kandidato, identify sa mga Duterte o ano man, abay maging maingat kayo. Huwag kayong batikos ng wala namang ebidensya, banat ng bata sa COMELEC. Lagi niyong pinag-aakusahang may dayaan, may anomalya, kung ano-ano. Tapos wala namang kayong pagpapatunay, hanggang salita lang, hanggang paratang lang, hanggang bintang lang lagi kayo Naniniwala kayo dun sa mga abogado nyo at mga nagpapakilalang eksperto na nagsasabing may anomalya ang eleksyon. Nakakahiya. Kasi mula pa ng dekada nang kayo nagsasalita ng dayaan, wala namang napatunayan. Di ba? O ngayon, ganyan naman kayo. Ay di tama lang po na alisin yung mga dapat alisin. Suportahan natin ang COMELEC sa paglilinis sa mga pasaway, kaduda-duda na political party, kandidato at party list na personal lang ginagamit. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, itong pag-usapan natin, itong nangyayari po na pagtaas ng bilihin, pagtaas ng oil product, hindi po biro yung report na pwedeng umabot ng 3 hanggang 4 pesos bawat litro ang increase dahil sa speculation, dahil sa pagchichismis
tungkol sa kaguluhan sa Middle East na ganong kadali ang magiging epekto. Hindi pa naman. Nilinaw na po ng Department of Energy na wala pang aktwal na epekto sa pagtaas ng presyo ng oil ang nangyayari sa Iran at Israel. Kaya lang may banta na posibleng tumaas kasi nga nag-speculate, nananakot, nag-forecast at maaari samantalahin ng mga kapitalista, negosyante sa oil industry ang pagtaas na ito. Baka parang conditioning, kinukondisyon yung isipan ng consumer na tataas ng ganong kalaki. Huwag naman sana. Kasi kung mag-i-increase ng ganyan dahil sa speculation, tapos darating yung actual na epekto ng kaguluhan, abay madudoble. Malaking problema yan. Masisisi na naman ang gobyerno, papanagutin ng gobyerno, pero hindi naman kasalanan ng Philippine government ang kaguluhan sa Middle East. Hindi ba? Tayo ay nag-i-import ng langis kung saan-saan lugar na mas mababa. Pero siyempre, hindi ba iwasan na meron tayo kinukuha ng langis diyan po sa Middle East. Pero huwag naman palakihin dahil sa pananakot, dahil sa chismis, speculation, o marites na baka tataas. Tumaas na nga na nakaraang linggo, baka tataas naman, o weekly tataas. Abay, malaking epekto. Related sa balitang yan, nakapokus po ang Department of Migrant Workers, nakapokus ang Department of Foreign Affairs na ilikas po ang mga Pilipino dyan sa Israel at Iran. Kakauntian ang Pilipino sa Iran. Sa Israel, medyo marami-rami. Lalo sa mga lugar na delikado. Although may mga Pilipino ayaw umuwi, yun ang matindi. Mas natatakot silang umuwi, baka daw walang trabaho, magutom pamilya. Kaysa sa makita nilang tumutunog, nadidinig, nakikita, na parang tutubi, parang Christmas light, ang paglipad ng mga missile. Kasi nga high-tech yung away. Pag umabot yan sa nuclear to nuclear, delikado yun. Pero ngayon, missile to missile po. Pero kitang-kita mo sa himpapawid ang paglipad ng pagpapakawala. Ang pinakahuling ginawa ng Iran na hindi magustuhan ng Israel yung binomba nila yung hospital sa Israel. Abay, sibilyan na nandoon at may mga sakit. So, act of terror ang tingin ng Israel. Hindi katulad ng Israel, ang tinitira nila sa Iran ay yun po mga facilities, military facilities. Nagkukuha pa ng military at mga facilities na pangdigma ng Iran. Okay lang yon, military sa military. Pero itong ginawa ng Iran na binomba nila yung hospital, isa sa pinakamalaking hospital sa Israel, maraming sugatan, abay, at marami ang nasira, matindi yung damage ng hospital, ay isang hindi ho mapapalampas. Kaya nagbanta ang Israel, kanilang pananagutin ang leader ng Iran sa nangyari niyan. Kaya nagpapatunay ito na hindi pa ito matatapos. Hahaba pa itong labang ito. Kasi alam naman nating veterano sa away, ang dalawang bansang yan. Noong araw nga lang, face-to-face, mano-mano, away. Ngayon, hindi eh. High-tech, missile. So, delikado yan. Kaya tama lang na pumokos ang Marcos administration para ilikas sa mga Pilipinong gustong umuwi sa lalong madaling panahon. Tama yan.